Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning, magandang umaga ho sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa Radyo ng Bayan sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Sumasa inyo tuwing araw ho ng Biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 9. Ako po si Tess Ramirez at ang aking partner mula sa DTI syempre. Ang sexy at napakagandang si Director Telma Dumpit Murillo. Director Telma, magandang umaga. Magandang umaga, partner. Kamusta ka ngayong araw ng Biyernes? Medyo makulimlim. Unang Biyernes, first Friday ngayon, partner, sa buwan ng Marso. Biro mo, Marso na. Oo. Napakabilis talaga ng panahon. Napakabilis talaga ng panahon. Oo. Maya-maya, Pasko na naman. Excited na Anyway. talaga sa month of December no? Oh. Anyway, natapos tayo, partner, sa love month of February. Ngayong Marso naman, ating binibigyan ng halaga ang mga kababaihan dahil ngayon ay Women's Month. Kaya Happy Women's Month sa'yo, partner. Ganon din sa inyo dyan sa TTI. Director Telma, Happy Women's Month! At saka sa lahat ng mga kababaihan na talaga naman pagdating sa pagninegosyo, number 1 sila ayon sa statistika. Ayun number 1 talaga, nangunguna palagi. Correct. At ang Philippine Commission on Women, meron din silang mga ilang pagdiriwang na gagawin. At ang tema yata ng kanilang mga parangal ay Juana, ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. Ayun. Ay, kasama dyan yung big event bukas. Sasama ba kayo doon sa Crino Grandstand, Director Telma? Nako, hindi Bakit naman? Meron tayong sariling pagpupulong at parangal na gagawin. Kaya, in spirit, we will be there. Di ba? In spirit. Mahirap yun kasi ang gagawin natin, itatry nating i-beat yung Guinness World Records, di ba, na tukol dun sa pinaka maraming nag-form ng yung korting babae. Talaga? Oo. Korting babae, tapos pupunuin nila ng tao yung gitna. Ganun ba yun? Diba? Mas maraming tao Ganun sa yun. gitna. Anyway, bukod sa ang Marso ay Women's Month, partner. Siyempre, nag-umpisa na yung Lent nung Miyerkules, Ash Wednesday. Diba? So, dun sa mga Katoliko, yan ay umpisa ng 45 days of Lent. Ayun. Kaya pala kahapon, marami akong nakita na merong sign of cross dun sa Miyerkules, partner. Ash Wednesday. Ay, nung ano nga pala nung Miyerkules. Oo, Miyerkules. At, pinakahuli, syempre, hindi ko maaring palampasin na hindi binabati ang aking pinakamamahal na Father Dearest. Happy birthday, Papi! Yan. May the Lord bless you with good health and longer life and many more birthdays to come. Happy birthday po!
Ilang taon na Okay, ba at sila? tuloy-tuloy na tayo. Oo, ilang taon na sila, Doktor tuloy. Director Telma. Oo. Ilang taon na si Daddy? Naku, hindi niya, ano yun, top secret yun sa kanya. Hanggang ngayon, top secret pa rin. Top secret pa rin yun. Pero, ang mahalaga ay yung young at heart, di ba? Kasi Oo pagka naman. ikaw yung tumigil na ng pagtatrabaho, yung nag-retire ka, parang bumibilis yung pagtanda. Yun ang napapansin ko, partner. Mhm. So what's important is you keep yourself busy para hindi mo napapansin ng pagdaan ng araw. Tumpak. Yun ang dapat na gawin. Okay, so ngayon naman, anong pag-uusapan natin? Sa buong isang oras, samahan po ninyo kami. Sa aming temang How to be halal. Halal. Nako partner napakalaking industriya niyan, yung halal, na hindi pa talaga natin masyadong na-maximize ang potential. Biro mo, ilan ang ating mga Muslim brothers? Marami yan. Marami talaga. Nationwide. Napakalaking market. Mhm. At ngayon, hindi lamang mga Muslim brothers natin ang kumakain ng halal. Pati na rin yung hindi Muslim. Kasi pag sinabi mong halal, papabayaan ko na yung ating panauhin ng magpaliwanag. Ano ba ang halal? Ayan, importanteng malaman natin talaga kung ano ibig sabihin niya. Kaya para po sa ating unang segmento, Savings all my love for you. nasa linya na ang ating makakausap, Director Telma. Mula po sa National Commission on Muslim Filipinos, ang ating pong kakapanahin sa umagang ito, Secretary Mehol Sadain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam po. Welcome to the program, sir. Maraming salamat sa pag-imbita po. Opo. Una-una po, yung ano po bang ibig sabihin ng halal para po dun sa ating mga suking tagapakinig? Ang halal po ay isang Arabic term ng ibig sabihin ay permitted or permissible. So, ibig sabihin, pag sinabing halal, that's allowed Allowed. for any activity under Islam. Ngayon, kung halal naman sa food, that's allowed to be eaten by Muslims. Parang ganun po. And then yung opposite naman niya is haram. Haram. Haram means prohibited. Prohibited. So, ang isang Muslim ay nagkakasala pag gumawa siya ng isang haram na bagay. At, Ayon po yan sa Islamic law. Opo. Ganun po yan. Ano po naman ang mga katangian ng isang pagkain na halal? Well, ang pagkain pong halal ay dumadaan sa isang proseso Opo. ng yung pag-slaughter kung ito po ay animal, ano po. At kung hindi naman to animal yung mga pinoprocess, ganun din po. Dapat hindi po nahaluan nung tinatawag namin ng mga contaminated na bagay o yung mga harap na bagay. Opo. So sa pag-slaughter po, alimbawa yung mga chicken, yung baka, pati camel sa Middle East, they slaughter that, yung ostrich, yung mga ganun. Meron po talagang specific na manner ng pagkatay, no? Oh. Dapat po naihiwa lahat. So yung pag kiniwa po yung throat, no, yung throat nung animal, na napuputol po yung tinatawag natin na respiratory tract, yung esophagus, yung food tract, tsaka yung dalawang Yung pinakaliig nila, yung leeg. Opo, talaga pong igigilitin yung leeg na yun. Ang aim po noon is para lumabas yung dugo. Nilalabas po lahat ng dugo. Dahil yung dugo po ay isa po sa mga haram sa Islam. Oh. Para kasing binigti, ano? Hindi lumabas yung dugo. Hindi po Kapag pwede yung ganun. pagka binigti. Haram na yun pagka binigti. Hindi po halal yung pagkain na ganun. Haram po yun ang pagkain. Ako, napaka-stricto pala nitong mga criteria ng pagiging halal. Opo. At pati po yung mga nag-slaughter, dapat din marunong. Usually Muslim po ang nag-slaughter. Although in the past, pagka tinignan po natin yung verse ng Quran, inaalaw nila yung tinatawag na people of the book. Meaning, yan yung mga tinatawag na Nasrani, corresponding to the Christians of olden times, tsaka yung Yahudi corresponding to the Jews of olden times. Dahil ang Islam po ay part ng tinatawag natin na tatlong Abrahamic faiths, di po ba? Pero ang pagka nag-slaughter po ang isang Muslim, palagi po binibigkas yung pangalan ng Diyos. Habang
yung nag-slaughter. Opo, mag-intention muna. He will intend to slaughter that animal. Tapos, bago po mag-slaughter, sasabihin yung Bismillah, meaning in the name of God. Tapos, i-slaughter. Ganun po yan. Ayun, ako partner, may ritual pa pala itong halal. Meron talaga. And Director Telma, meron ngayong programa ang pamahalaan sa panguna ng Department of Science and Technology na gagawing accessible sa market yung mga halal products. Pero ang problema ngayon, ayon kay Region 12 DOS Regional Director Laidan, hindi lahat ng halal products ay tunay o talagang kinikilala. Napepeka din pala ang halal. Ganito Paano po ba natin malalaman na ang isang produkto ay hindi talaga halal? Ms. Telma, ang kuan po na, number one safeguard po talaga dyan, kaya nga po pumasok ang gobyerno dyan para ma-regulate natin ang halal industry. Yes. So, yung pong mga nagsacertify na halal, mga private sector po yan, private companies po yan, hindi po gobyerno. Yes. Ang ginagawa po ng gobyerno para ma-regulate yan, in-accredit po sila. Kailan po, yung function po niyan, last year lang namin umpisahan kasi reorganize lang po ng Office of Muslim Affairs. Ngayon, ito na po yung National Commission of Muslim Filipinos. No? Opo. Now, doon po sa accreditation namin, we, as much possible, we ensure na yung pong proseso na susunod, meron po silang manual of operation, meron po silang tao na nakakaalam ng legal requirements ng paghalal, ng pag-slaughter, at meron din po silang napupuntahan na slaughterhouse at laboratorio na nagtitest. Diyan po pumapasok ang DOST, yung pong tinatawag din si Director Laita, meron po silang laboratorio. Pero sa Mindanao po yun. We're trying to set up also a laboratory here. Ang sabi niya po, sir, 2 lang po yung accredited ng National Commission on Muslim Filipinos. Ito pong International Halal Chamber of Commerce and Industry na nakabase po dito sa Manila. And yung isa pa is yung MINHA na nakabase sa General Santos. Opo. Bakit 2 po yung accredited? As of Dalawa last year po, nung December last year, 2 po yung Halal Chamber of Commerce and Industry in the Philippines, yung HCCIP, nakabase po sa Green Hills yan, Tsaka yung Mindanao Halal Authority or MINHA sa Jensan. Ngayon, 3 po sila nag-apply sa amin just a few weeks ago, itong January pala, na-accredit naman namin po yung Muslim Mindanao Halal Certification Board, yung MMHCB ng Cotabato City. Medyo extensive na pong experience nito sa pag-certify ng halal. In fact, I think even before we accredited them, dumaan na rin po ito sa proseso kasi nung dating OMA. Sila po yung nag-certify nung halal standing ng kitchen ng Manila Hotel. Kasi meron pong halal kitchen ng Manila Hotel ngayon. Wow! Yung pong mga produkto na yan, kung sila ay talagang halal, meron po bang selyo doon o tatak ang inyong opisina na nagsasabing ito po ay accredited or tunay na halal? Opo, meron po. Nakalagal Halal Philippines. In fact, sa tinagal-tagal kasi ng panahon dahil nag-umpisa po kasi ang halal certification, privately initiated po yan bago po pumasok ang gobyerno para i-regulate. So, nire-recommenda namin ngayon na isang logo na lang gagamitin natin para pagka yung halal product nang gagaling sa Pilipinas, makikilala kaagad na ito galing Pilipinas. Halal Philippines po yun. Nasa guidelines na po namin yun kung ano po yung gagamitin na halal logo. Yun ang inaasikaso ngayon, Director Telma, yung pag-regulate naman, kasi marami ngayon nagsusulputan, di ba? Tatatakan na lang yung produkto, yung pala hindi halal talaga. Kamusta po naman ang monitoring ninyo sa mga ganito po yan, yung pong mga nakaraan kasi, yung mga dinidiscuss nyo kanina, meron dumating sa amin ng mga balita from the Kingdom of Saudi Arabia, may dumating from Jakim of Malaysia, na medyo hindi yata napagtutuunan talaga ng pansin ng mga certifiers yung kumpanya na sinertify nila. Yes. So, may mga pumasok yata na medyo after laboratory analysis dun sa Middle Eastern country, na pag-alaman na contaminated ng non-halal elements. So, yun, nagka-problema, nagtanong dito sa amin. So, ngayon, ang aming ina-emphasize dito sa mga halal, kasi po, ang monitoring po talaga sa mga factories ay dapat gawin ng mga halal certifiers. Yung pong private sector.
So dapat po meron po silang tinatawag nating auditors. Yun po yung taga-audit, taga-tingin dun sa Yes. proseso. Meron po kasing nangyari in the past, no, na yung makina na ginamit para maggawa ng, I think, corned beef yata, no, na supposed to be halal, after that, nagamit naman for other purpose. Tapos hindi nalinis, so naiwan ngayon yung traces ng meat na dumaan doon. Ayun. At nung ibalik ulit sa halal, napasok yung meat na yon. So yung pong dapat natingnan talaga ng mga tinatawag nating auditors. And that would come from the halal certifiers. Ngayon, pag meron po nagreklamo, kasi hindi naman po namin nababantayan lahat yan dahil certifiers talagang dapat magbabantay. Pag may nagreklamo, pumapasok po kami, tinitingnan namin kung paano ang proseso. And then we issue the appropriate guidelines and instructions kung anong dapat gawin. Okay, pag-usapan natin yung mamaya yung magkano at itong certification board sa susunod natin na panauhin. Pero ngayon po, gaano po ba talaga kalaki ang halal industry at ano yung potential nito para maka-contribute sa ating ekonomiya po? Ay, napakalaki Yes. po yan. yung as of yung latest report po ng global halal market natin, yung pong industry is already worth 2.3 trillion US dollars. Trillion! Trillion? Oh, yan po yung lahat ng halal products, food as well as non-food, Yes. Pero yung food trade po is between, nag-iiba po kasi ang mga figures from one website to another, It's between 500 to 700 billion US dollars. Ganun po kalaki ang, and it caters to the needs of something like 1.6 billion people all around the world. Muslims as well as non-Muslims. Kasi po yung mga non-Muslim po dun sa mga Arab countries, bumibili rin po ng halal. Right. Kaya nagiging market din po sila po. Secretary, baka may nakikinig po sa atin ngayon na gustong halimbawa ipa-certify sa inyo yung kanilang mga produkto. O pwede pa po ba yun? Ganun Opo. po ba kadali? Ano po yung kanilang dapat gawin? Ganito po yun. Actually po, we have been inviting, meron na po kasing mga dumaan sa past yung halal board nung OMA pa lang. Pero kailangan kasi repasuin ulit ito under the new guidelines. There are around 20 of them. Out of the 20, only 3 applied. Ito na nga po yung tatlong na na-accredit natin. We're still encouraging all of them to apply kasi nga po, in the future, papadala namin ang mga pangalan nitong mga kumpanya na ito sa different halal bodies all around the world. At sabihin, ito lang yung pananagutan ng gobyerno. Kasi ito po yung dumaan sa aming accreditation. Yeah. So we're urging them to apply for accreditation. At ito po yung mga requirements. Actually, meron po kaming brochure, Pero just to give an Siguro idea. sa website na lang, meron po bang website? Meron po kaming website, opo. Pero yung pong mga kahit konti lang po, company profile, SEC registration, yung mga ganun po, halal certification guidelines, list of officials, board of directors, saka yung pong availability of laboratory, saka yung mga experts nila. Ayun. Yung po ang mga inihingi namin. At Dadaan talaga sa proseso. Opo, pag na-submit po nila sa amin yan, i-audit po namin sila, pupuntahan namin sila to verify itong existence itong mga papeles nila at mga tao. This is only for accrediting bodies. This is for the certifying bodies. Kami po yung Right. taga-accredit. Pero yung pong gustong, kunyari, magtatayo ng halal slaughterhouse, saan po sila pupunta? Sa inyo din po ba? Opo. Sa amin din po. Sa amin din po yun. Okay. At probably we will also talk with the DOST kasi sila po ang may laboratories para makumpleto rin yung evaluation sa kanila. Yes. Ayun. So, partner, ito, magandang negosyo na pasukin ng ating mga kababayan. Opo. Kasi laki-laki ng merkado. Opo. Meron po akong number dito just in case meron pong interesado. Opo. They can call yung halal board landline po namin. This is headed by Mrs. Rueda Usman. Ito pong number 4544 401. 4544 444-444-01. Opo. Ayan, yan po ang number na inyong pong pwedeng tawagan. At maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat din po, Director Delma. Hanggang sa susunod po. Okay, ayan. Thank you so much kay Secretary Mehol Sadain ng National Commission on Muslim Filipinos. Sila lang ang certifying body, Director Telma, di ba? Pagdating sa halal products, maliwanag yan. Ng mga companies na gusto magpa-accredit, sa kanila pupunta. Correct. 28 minutes after 8 ang ating oras. Magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo.
Bingo, your way to millions. Casino Filipino brings back the Grand Shower of Millions Bingo. A total of 13 million pesos in cash prizes at stake. Every ticket worth 3,000 pesos earns you 4 bingo cards per game. Good for 10 games. Playtime is on Sunday, March 16, 2 p.m. at participating Casino Filipino branches nationwide. Hurry, get your tickets now. For details, log on to www.casinofilipino.ph. Check out Casino Filipino on Twitter and Facebook or call the Pagcor Bingo Department 536-4942 or 521-1542, local 323 or 381. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. ACOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong ACOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, ACOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Tangkilikin natin ang radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Balik po tayo at kami pa rin ang inyong makakasama. Akin ka na lang. Shabam shabam, ya la 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 la, shabam shabam, ya la 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 la, shabam shabam, ya la 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 la, shabam shabam. And dako na tayo sa ating next segment, Director Thelma. Yes. At pinag-uusapan nga natin, partner, ang halal at yung iba't ibang certification board. Kanina nakausap natin si Secretary Sadain ng National Commission on Muslim Filipinos. Ngayon naman, ang kakausapin natin mula sa Muslim Mindanao Halal Certification Board, Director Miriam Daud. Magandang umaga po. Yes. Good morning, ma'am. Magandang umaga. Sino, Mr. Ramirez? Kumusta po kayo? Okay lang po. Mabuti naman. Umaga sa lahat. Okay. Unang-una po, ma'am, yung Muslim Mindanao Halal Certification Board. Yes. Iba po ito dun sa Halal Board ng National Commission on Muslim Filipinos. Yes, it is different from the Halal Board of the National Commission for Muslim Filipinos. Okay. Ano po ang kaibahan ninyo, ma'am? Actually, ang kaibahan namin, we are different. We are independent from the National Commission of Muslim Filipinos. In the sense that you are private. Yeah, we are private. Mind you, the National Muslim Council for Muslim Filipinos cannot certify halal products. They only accredit halal certifiers. Ayun. Oo, yun, ganun po yung difference between nung halal board namin pati yung National Commission for Muslim Filipinos. Sila po ang nag-a-accredit ng mga certifiers. Yes, sila po ang nag-accredit ng mga certifiers, and we are happy to announce na kami po yung pangatlo sa buong Philippines na na-accredit ng NCMF. Ayun, pangatlo pala. Ma'am, yung po bang mga nasa-certify ng MMHCB, ito po ba ay recognized abroad? Yes, we are. We are recognized abroad. Actually, may mga products na po kami na nakalabas in Malaysia, in other Middle Eastern countries. So, ano po yung inyong mga sinecertify na produkto? We are catering po for the processed food. Processed food? Processed food, non-food, like yung mga cosmetics na ginagamit natin.
pati yung mga service providers like yung mga trucks na ginagamit for the transportation of the halal products. Director Daod, pwede po bang isa-isang product lang yung isa-certify as halal o dapat po buong company? Pwede. Pwede isang isang product produkto lang within the company. Pero ang mahirap doon, pag isang product lang within one company lang ipapa-certify ng isang company, kinakailangan po na meron siyang different process talaga, including all the processing equipment na gagamitin for that certain product. Kailangan different talaga. Hindi siya pwedeng mixed line siya of production. Ma'am, mahal po ba magpa-certify? Ano po? Mahal po ba magpa-certify? Para sa amin sa MMHCD, hindi kami mahal mag-charge for halal certification. Bali, yung fees po namin for the halal certification, pwede namin siyang i-compromise. Like, for example, as long as yung mismong product, yung mga ingredients, yung mga composition ng product na yon is halal, okay lang kami na maliit yung fees namin. For one company, para magpa-certify sa amin, ang malaking gasto lang po nila is yung travel ng aming auditors, including the hotel, accommodation, the food. Yun. Sagot ng nagpapa-certify. Yes. For a big company, siguro mga 10,000 lang ang aming kina-charge. Ayun. And yung validity naman po ng certification, 1 year. naabot po ng ilang yun? 1 year po ang validity. 1 year lang? 1 Yes, year. 1 year validity, but we offer for 2 years. Depende rin po sa line ng product niya. Kung halimbawa one-line product lang siya, tapos hindi siya complicated na produkto, we do 2 years ang validity. Oo. Ma'am, ilan na po ang inyong nasa-certify na mga produkto? Tsaka ito po ba nakapublish sa any newspaper or on your website or for the public to know? Yes, the publish sa DAF na Department of Agrarian Agriculture and Fisheries na kuha namin, yung partners namin and DTI ARMM. Okay. Publish po siya. So, siguro mga more than 40 to 50 na ang na-certify namin na produkto. Marami-rami na rin. Oo nga. Kasi And yung Director started Telma? 2006 eh. Ayun. And Director Telma and Daod, yun po mga nakikinig sa atin ngayon na gustong magpa-certify. Halimbawa, pagkano po dapat yung ibabayad pagka ganon? Magkanong ibabayad? Iyon, kanina yung sinabi ko kayo. 10,000, partner. Ayun, 10,000. Buong-buo na po 10,000, yun. But bababa pa po yan for SMEs. Oo. Okay. Yung 10,000 na yun for big companies na. Ayun. Oo. Kung large ka pala, ikaw magbabayad 10,000. Kung MSME ka lang, mas mababa Yes. pa. Mas mababa. Mag-range siya ng 2,000 to 5,000 ang kwan namin. Oo. Ang fees. Marami na po ba tayong mga entreps na nasa halal industry? Yes. Yes, and very ironic, within ARMM, mas marami yung nagpapa-certify sa amin outside ARMM. Like, kami yung halal certifiers ng ARMM, but we got application outside, especially from Davao City, Butuan, from Zamboanga. Opo. Yes. Ma'am, yun po naman pagdating sa mga slaughterhouses, ganon. Yes. Nagsicertify din po kayo nun. Kami. Yeah, nag-accredit ka. We call it accreditation pag sa mga ganun na services na nag-accredit kami ng halal slaughterhouse like the one in Wao, Lanao. Sa amin po sila naghingi ng guidance in preparing their slaughterhouse. Mm-hmm. Tapos we will be opening also a big slaughterhouse in Cotabato City na kami rin po yung parang not the advisor in halal po. Ayun. And Director Telma and Director Daod, di ho ba kapag certifying body dapat recognized ka dito sa bansa natin? And mas important kapag nare-recognize ka,
Ng ibang Abroad. bansa din, oo. Yes, very important po yan. Actually, we are partners with the ICOT, the Islamic Community of Thailand. Meron po kaming MOU na signed last 2007. Opo. So, ganun din sa Malaysia, we are partners with IHI, the Integrity of Halal Alliance. I see. Napakaganda nito, partner. Alam mo, kasi noon, kailangan pa, yung iba nating mga entrepreneurs, sa ano pa sila nagpupunta? Brunei. Hindi po ba, ma'am? Yes, oo. Oo. Ngayon, so nandito na, at least Pwede meron na tayong rito. tatlong certifying body. Yes, opo. Ano naman po ang ating mga targets for 2014? In 2014, actually, we are, ang different kasi from our board, we are more on the advocacy. We are more on the advocacy of the consumers in support for halal. Opo. Kasi ang concept namin, kung walang magde-demand, wala rin magpo-produce. So parang ina-encourage namin yung mga consumers na tangkilikin talaga ang halal products. Yes, that's right. Oo. And it is for both Muslims and non-Muslims. Yes. Because if we talk on halal, it's the concept of from the farm to plate. So, Yes. kailangan natin ma-ensure talaga na kung ano yung sinusubo po natin, hindi lang siya halal, kundi malinis siya. So pag sinabi mong malinis, fit siya for everybody, not only for Muslims. That's right. Naku, napakaganda nito, partner. And makibalita na rin tayo, Director Telma, kasi di ba nagkaroon ng Halal Business Forum Oo. sa Basilan and Sulu. Director Daud, kumusta po yung result nito? Okay naman. It was led also by our yung members nung ating members ng Muslim Mindanao Halal Certification Body, like yung nasa Tawi-Tawi, it was led by Mufti Injo. Si Mufti Injo po yung aming chairman ng Muslim Mindanao Halal Certification Body. Okay. Ma'am, para po dun sa gustong makakontak sa inyo, gusto magpa-certify, saan po kayo pwedeng matawagan? They can email us one word, Mindanao Halal. MindanaoHalal@yahoo.com. Okay. At kung or gusto they can naman nilang text pumunta me sa at my opisina number. ninyo, ma'am? Ma'am, saan po kayo mahanap, ma'am? Ayun yung number ni Ma'am yata, gusto sabihin. Oo. Oo, yung number ko is 0916-358-5030. Ang office po namin is within the compound of ARMM. Meron po kaming isang building with compound ng DAF ARMM po. Ayun. Naku, kailangan pala pumunta ka pa ng ARMM, partner. Hindi po kailangan. Hindi po kailangan. Kaya nga email lang, pwede na kami ang magre-reach out doon sa Pwede pala Ayun naman pala eh. Meron po kaming mga sub-offices, like one in Manila, na puput up na po kami ng isang office sa Manila para sa mga companies within Luzon, para mas mura po yung kanilang magagasto, of course, kasi para hindi na magta-travel yung mga auditors from Cotabato City to Manila. Meron na po kaming branch dyan sa Metro Manila. Ayun. Oo nga, dahil ang dami na ditong mga Muslim din, ano? Sa Luzon. Ang dapat lang po gawin nung mga gusto mag-certify, mag-email lang po. Yun lang. Kami na po ang magsabi sa kanila kung which branch ang satellite office namin ang pwedeng mag-inspect po sa kanila. Okay, very good. Yan, dapat ang serbisyo. Opo. Thank you very much, Yes. ma'am, Mr. Daud. Maraming salamat po. Maraming salamat. Assalamualaikum. And thank you so much. And, ayan, marami pa tayong pag-uusapan. Ako, Director Telma, sa susunod na mga minuto, mga kaibigan, daan lamang po natin ng ilan pang mga paalala. Bingo, your way to millions. Casino Filipino brings back the Grand Shower of Millions Bingo. A total of 13 million pesos in cash prizes at stake. Every ticket worth 3,000 pesos earns you 4 bingo cards per game. Good for 10 games. Playtime is on Sunday, March 16, 2 p.m. at participating Casino Filipino branches nationwide. Hurry, get your tickets now. For details, log on to www.casinofilipino.ph. Check out Casino Filipino on Twitter and Facebook or call the Pagcor Bingo Department 536-4942 or 521-1542, local 323 or 381. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS, AKOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program.
Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo, ha? Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Tuloy-tuloy po tayo sa oras na alas 8:44. Director Tama. Yes, partner. Karagdagang good news lamang. Matapos yung matagumpay na nationwide photo contest noong nakaraang taon, muling inilunsad ng PAGCOR yung kanilang second PAGCOR National Photography Competition. Yung timpalak ay bukas sa lahat ng amateur at professional photographers na may edad 18 pataas. At gamit ang temang Only in the Philippines, layunin ng nasabing contest na ipagmalaki ang mga magagandang katangian ng kultura at tradisyong Pilipino, mga unique tourist spots at iba't ibang atraksyon na dito lamang sa Pilipinas makikita. So, pwedeng conventional at mobile ang categories na inyong pwedeng salihan, kung saan mga lalahok ay pwedeng magsumite ng mga litrato na kinunan gamit yung inyong traditional na camera o di kaya yung mga mobile devices ninyo mula sa smartphone at saka sa tablet. So, ang SISTE pipili ang PAGCOR na 12 grand winners para dito sa conventional category at makakatanggap ng 75,000 pesos cash prize ang bawat isang mananalo. Samantala naman, pipili din ng 12 grand winners para dun sa mobile category, kung saan ang premyong ibibigay ay 30,000 pesos each. So, ang deadline ng submission of entries po ay May 9, 2014. So, para po sa kumpletong detalye at mechanics ng second PAGCOR National Photography Competition, mag-log on lamang po sa www.pagcor.ph o tumawag sa PAGCOR Corporate Communications Department sa 353-8392. So, sali na! Okay. And kanina, Director Del, may pinag-usapan natin tungkol doon sa pag-accredit, di ba, pag-certify ng mga halal products. This time, mismong produkto yung ating aalamin, pag-uusapan. Para ito po, na-certify na siya, ganun ba? yes, para po sa segmento. Maging produkto ka man. Nasa linya na natin si Miss Shara Uy ng Emerald Durian Durian Palace. Ano ba yun? Yes, ma'am. Good morning, Miss Ciara. Good morning po. Oo. Emerald Durian Palace, tama po ba yun? Yes, ma'am. Opo. Palace, naku, parang nai-envision ko isang palasyo punong-puno ng durian. Palasyo ng durian yan. During durian season. Nandiyan ka ba saan ka ba? Nasa Mindanao ka ba ngayon? So, Emerald Durian Palace. Ano ba ang proseso na inyong pinagdaanan bago kayo na-certify? Okay. Ano po, yung history ng company or during the processing po ng halal certification? Siguro, umpisa natin sa history ng company. Paano kayo nag-umpisa dito sa pagtatanim ng durian? Okay. Sige po. Yung father ko kasi, si Ray Uy, before, when he was a child, yung lolo ko kasi tsaka lola, yung business, we are into the buying and selling business. And then while my lolo was still alive,
Bali, ginawa niya, yung mga lands, property nila, hinati-hati na niya sa magkakapatid. So, yung father ko, he was given yung 6 hectare na agriculture land. So, my father kasi, he took up agriculture in Xavier University at Cagayan de Oro. So, after graduating, mahilig kasi papa ko sa durian, he decided on planting durian trees dun sa land niya po. So, kasi nakita niya na mahal kasi yung bentahan ng durian. So, gusto niya na maging open to siya to the masa, to the mass market. So, after a few years, he bought another land. So, tanim pa rin siya ng durian hanggang umabot po to the point na mas nasobrahan na tuloy yung durian fruit namin during durian season. So, dahil may mga sobra, my mom decided, si Alma, na what if we will go to processing yung mga sobra po, na mga durian. So, nag-start po kami, durian jam, durian tarts, ganun po. Wow. So, opo. So, ang inyong tindahan ay saan matatagpuan? First po, we started sa labas lang po ng bahay namin, para po walang bayad sa renta. Pero now, pero kasi wala po kami advertising pag-start namin, so word of mouth lang po. So, hanggang dumami yung customers, and then yung planta din namin, nasa loob lang din ng bahay, masikip na. So, 2 years ago, lipat po kami, nakakuha kami ng loan sa bank. So, we opened a new plant. So, nandun na din po yung durian products namin sa factory. And then, makikita din po sa mga malls. Dati, nagtatanim lang sila. Yes dahil po. meron silang lupa na gusto nilang pakinabangan. So, nung sumobra naman yung dami ng bunga, Puro sayang naman. nag-process na sila. Oo. And Director Telma, di ba, may mga kababayan tayo na ayaw ng fresh durian. Ako ayoko nung yung fresh durian. Gusto ko yung durian candy. Ako pagpilias lang ang gusto ko. Meron din kayong mga homemade pastries, mga candies, mga jam, ibang products? Opo, madami po. So, we have durian tart, durian cake, durian pie. So, we have more than 10 po na ibang durian products. At saan nyo rini-retail ngayon ito, Ciara? Nasa malls po kami, ma'am. Yung sa Davao City tsaka sa Tagum City po. Nasa mga malls po kami. Okay, so puro sa loob ng grocery. Puro Mindanao base yung inyong outlet. Yes, ma'am. Sa ngayon po. Kasi po, medyo mahirapan pa kasi kami na Luzon tsaka Visayas kasi wala po kaming mga extenders na nilalagay na mga preservatives. Okay, that's good. Yes po. Kasi so, yung our iba, product... dahil daming preservative, nag-iiba na yung lasa ng yes, pagkain. oo. Kaya mas masarap talaga yung amin and then it's healthier. So, dapat yung mga manggagaling lang dyan sa Davao, yun, pasalubong lang, no? Yes, oo. Yung pwede lang namin kasing parang i-export or ilagay sa other markets po aside from Mindanao would be the durian jam kasi umaabot po siya ng 6 months po. Oo, kasi yung sugar partner, natural preservative yan eh. Yes, oo. Yung sa jam, Opo. kaya hindi mo na kailangan lagyan ng preservative yun. Ay, interesado kami, Ciara, bakit kinailangan ninyo magpa-certify na yung produkto ninyo ay halal? Okay po. Ano ang kabutihan na pagiging certified halal? Kasi nung nag-start din kami, napansin kasi ng mom ko na during Ramadan season, ang daming bumibili sa amin ng by bulk ng durian jam. Oo. So, nung durian jam. Opo, yung durian jam, binibili nila by cartons, hundreds of cartons. So, nagtaka si mama. So, when she asked yung friend niya na bumibili, kasi daw, during Ramadan season, they eat the durian jam as their energy food during morning. So, kasi di ba energy magpa-fasting? Food pala yun, ang durian jam. Yes po. So, parang it can sustain them na po the whole day, yung durian jam. Wow. So, when my mom saw the potential of the market, dun niya po na-decide na, pwede ako mag-venture into the Muslim market and lalo na here sa Mindanao na madami po din Muslim communities. So we decided to apply for a certification of halal. Ayun. At mahal ba ang binayad ninyo magpa-certify?
Hindi po. Bali, what we do is we pay po 3,000 pesos annual fee per product. And then we apply per sa Muslim. product. Yes, ma'am. Pero oo, lahat po ng product. Lahat ng product o per product? 3,000. Per product po. Ano partner? Hindi ko narinig. Per product. So, Yes, yung amount ma'am. na yon, kada produkto po yun. Di, ang laki nun kung bawat produkto. O kung may 10 kang product line. Times, Ganun ba yun? Times 3,000? Opo, pero kasi ma'am, sulit naman po siya. Sulit. Yes po, oo. Pero ganun pala partner, kamahal yun. Yun naman pala eh. Basta merong sapat na puhunan, okay yan. Oo, Ang halaga, yung kanilang produkto, kasi kapag halal product yan, ibig sabihin, high quality product talaga. Oo. So, Diba? Ciara, ilang Yes po. produkto na ninyo ang napa-certify? We have lahat po. 1, 2, 3. Wow, lahat. Yes po, oo. We have mga around 12 products po. 12 products, lahat sila ay halal certified Yes, ma'am. by the... Sino ang Mindanao, nag-certify sa inyo? Yung Muslim Mindanao MMHCD? Halal Certification Board. Ayun. Yes. So, partner. Mhm. Kung gusto nilang lumaki yung kanilang market, magpa-certify na sila, Director Telman. Oo. Bumalik na ba ang inyong puhunan? Yes po. Opo. Ayun. Yun naman pala. Partner. Nakabawi na. Oo, yun ang bottom line. Nakabalik na. Yeah. So, for 2014, ano pa yung inyong mga projects, mga balak ninyo? Yung plano po namin to tap other markets kasi like right now po, nasa Davao and Tagum pa lang kami na mall. So, we want to venture outside of the region. So, like, maglagay din sa mga malls, example, like in Cotabato area, or in mga sa Sangani po, or like sa Oro Banda, ganun po. Ito lagi namin tinatanong Ciara sa mga guests namin. Para dun sa mga gustong magnegosyo, anong pinaka-importante? Bukod sa kapital ha, anong importante kung ikaw ay mag-uumpisa ng sarili mong negosyo? For me po, dalawang bagay. It should be hard work and passion. Ayun. Dapat hilig mo yung gusto mong pasukan. Hindi pwede na, dahil yayaman ako dyan ako, pero wala kang alam about that business. So, dapat gusto mo siya kasi if you go into business, talagang walang tulugan po yun. And hindi kagaya sa 8 to 5 na job. After 5, tapos na. Tomorrow na naman. Yung business po, kahit gabi or kahit magdamag, kailangan mong magtrabaho po. So, ibang satisfaction yun. Okay, Iba, ang sarap. thank you very much, partner. Pasalamatan na natin si Ciara. Thank you din po. Thank you so much, Good luck. Shara. Salamat po. Okay, meron na lamang ho tayong 4 na minuto bago mag-alas 9 ng umaga. Ilan po munang paalala. Bingo, your way to millions. Casino Filipino brings back the Grand Shower of Millions Bingo. A total of 13 million pesos in cash prizes at stake. Every ticket worth 3,000 pesos earns you 4 bingo cards per game. Good for 10 games. Playtime is on Sunday, March 16, 2 p.m. at participating Casino Filipino branches nationwide. Hurry, get your tickets now. For details, log on to www.casinofilipino.ph. Check out Casino Filipino on Twitter and Facebook or call the Pagcor Bingo Department 536-4942 or 521-1542, local 323 or 381. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. AKOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Alamin ang mga local, national at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Ang bagong radyo ng bayan. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. At dahil 2 minuto na lang bago mag-alas 9, Director Telma, tayo magpapaalam na. Oo, isang
Short lang. SSS launch po, yung ating shared service facility dyan po sa North Cotabato para sa Kibudok Multipurpose Co-op. At yung ating isa pa, shared service facility launch dyan naman po sa Morong, Bataan. So, yan po ang programa ng GTI. Ito po yung lingkod, Selma Dumpit Murillo. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik hanggang sa susunod na Biyernes po. Partner, happy weekend! Happy weekend! And ako po naman si Tess Ramirez na nagpapasalamat din sa ngalan ng lahat ng aming mga nakatuwang. Maraming salamat, Marela, Marjorie, salamat. And sa technical side, nakatuwang natin si Engineer Lita de los Santos. Hanggang sa susunod na edisyon ng programa Ang Tipo Kong Negosyo. Have a nice weekend!